Sa ugali ko na dapat nating may iwasan ay ang pag-aalinlangan. At tanggapin natin na pag-aalinlangan, wala po itong magandang ibubunga sa buhay natin. Kadalasan, yung pong mga nag-aalinlangan, kadalasan bumabagsak. Tulay, halimbawa na lamang, alinlangan tumawid, kadalasan yung paang lumulusot. Kaya ang taong mapag-alinlangan, kadalasan nauwi po sa kabiguan, kamalian. At mayroon ding mga nag-aalinlangan na ayaw na talagang gumawa sapagkat natatakot sila magkamali. Kaya na nangyari, wala silang nagagawa. Kaya napakalaga pong pag-aralan natin ang pag-aalinlangan, paano natin ito mapagtagumpayan. Nasa ating pong babasahing bahagi po ng banal na kasulatan, ito isang kwento na kung saan mayroon pong pag-aalinlangan. At higit sa lahat na pinakamalungkot na pag-aalinlangan ay ang pag-aalinlangan po sa paniniwala sa salita ng Panginoon o sa ating Panginoong Jesucristo. Buksan natin ang ating mga Biblia at ito'y buksan natin sa aklat po ng Bagong Tipan, John, sa Juan 9. Konting tiis lang po, mahaba po ang aking babasahin. Sundan po nyo ko kung matulog upang makuha natin ang buong kasaysayan. At hingin natin ang tulong ng Diyos na ito'y ating maunawaan sa pagbabasa pa lamang. Nang sa ganon, bukas ang ating diwa pagdating po sa mga leksyon na maaari nating matututunan. John chapter 9, ang babasahin po natin verses 1 hanggang 29 at lumundag tayo sa verses 35 to 41. John chapter 9 verses 1 to 29 at lumundag po tayo sa verses 35 to 41. Sundan po rin niyo ako sa pagbabasa. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, chapter 11 na aking sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang pagpanganak. Tinanong siya ng kanyang mga agad, Rabi, sino ang nagkasala? Ang tao ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ipinanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang tao ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kailangan natin gawin ang mga gawa niyang nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang masabi niya mga bagay na ito, siya'y tumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. At sinabi sa kanya, Umayo ka, maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam, na ang kahulugan ay sinugo. Umayo nga siya at naghugas at bumalik sa nakakakita. Kaya't ang mga kapitbahay at ang mga nakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nagsabi, hindi ba ito nung nakaupo noon at nagpapalimos? Sinabi ng iba, siya nga. Sabi ng iba, hindi. Subalit kamukha niya. Sinabi niya, ako nga yun. Kaya sinabi nila sa kanya, paano nabuksan ang iyong mga mata? Sumagot siya, ang taong tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahira ng aking mga mata at sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloam at maghugas ka. Kaya ako'y umalis at naghugas at nagkaroon ako ng paningin. Sinabi nila sa kanya, saan siya naroon? Sinabi niya, hindi ko alam. Dinala nila sa mga Pariseyong lalaki na dating bulag. Doon ay araw ng Sabat. Nang gumawa ng putik si Jesus at binuksan ang kanyang mga mata. Muli na naman siyang tinanong ng mga Pariseyo kung paano siya nagkaroon ng paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang aking mga mata at hinugasan ko, ako ay nakakita. Kaya sinabi ng ilan sa mga Pariseyo, ang tao ito hindi mula sa Diyos, sapagkat hindi siya nangingilit ng Sabat.
Subalit sinabi ng iba, paano makakagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkahati-hati sa kanila. Muling sinabi nila sa bulat, ano masasabi mo tungkol sa kanya? Sapagkat binuksan niya ang iyong mga mata. At kanyang sinabi, siya isang propeta. Hindi naniwala ang mga Hudyo na siya'y dating bulag at nagkaroon ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang na lalaki na nagkaroon ng paningin. At inanong sila, ito ba ang inyong anak na sinasabi niyong pinanganak na bulag? Paano nakakita siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang, alam namin ito'y aming anak at siya'y pinanganak na bulag. Subalit kung paano siya'y nakakita ngayon ay hindi namin alam. O kung sino ang nagbukas ng kanyang mga mata ay hindi namin kilala. Tanungin niyo siya. Siya may sapat na gulang na at siya magsasalita para sa kanyang sarili. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo, sapagkat pinagkakaisahan ng mga Hudyo na kung ang sino man ay magpahayag na si Jesus, ang Kristo, ay palalayasin mula sa sinagoga. At sinabi ng kanyang mga magulang, siya may sapat na gulang na, tanungin niyo siya. Dahil dito'y tinawag nilang muli ang taong dating bulag at sinabi sa kanya, luwalhati mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ng taong ito. Sumagot siya, kung siya'y makasalanan, ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko. Bagamat ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Sinabi nila sa kanya, anong ginawa niya sa iyo? Paano niyo binuksan ang iyong mga mata? Kaya sinagot sila, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo nakinig. Bakit? Ibig niyo ring manipuli? Ibig din ba ninyong maging mga alagad niya? At siya kanilang nilait at sinabi, ikaw ay alagad niya. Subalit kami mga alagad ni Moises. Alam namin nagsalita ang Diyos kay Moises, subalit tungkol sa tao ito, hindi namin nalalaman kung saan siya nagmula. Then, 35. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at nang kanyang makita siya, ay sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot siya, sino ba siya, Ginoo, upang ako'y sumampalataya sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na at siya ang nakikipag-usap sa iyo. Sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ko at siya'y sumamba sa kanya. Sinabi ni Jesus, pumarito ako sa sanlibutan ito para sa paghahatol upang ang mga hindi nakakakita ay makakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Ang ilan sa mga Pariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay nito at sinabi sa kanya, kami ba naman ay mga bulag din? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayon sinasabi niyo, kami nakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Po ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Ito, Panginoon, ibulat po ninyo ang aming mga mata sa mga sandaling ito, sa katotohanan na nais niyong ipahayag sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo kami, Lord, ng pangunawa upang makita namin ang aming mga sarili, bagamat kami po ay nakakita, ngunit mayroon kaming kabulagan sa ilang bagay, lalo po pagdating sa kasalanan at sa pagkilala namin kay Kristo. Sana nga po, samahan niyo kami turuan at magsalita kayo sa amin, sa aming kalagitnaan. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa kasaysayan ito, ating tignan ang buhay ng mga Pariseo. Bagamat sila ay nagtuturo ng salita ng Diyos, sila yung nagtuturo sa bayang Hudyo sa tuwing Sabat at kanilang inilalahad ang salita ng Panginoon na mayroong pangakong tagapagligtas sa Mesiyas. Makita natin sa kasaysayan ito, sila yung mga taong bulag at sila yung mga talunan sapagkat wala silang totoong paninindigan sa kanilang itinuturong salita ng Diyos tungkol sa ibang pangako na walang iba kundi si Kristo.
Kadalasan sa kanilang kabiguang ito, sa kanilang pag-alinlangan, kanila itong pinaglalaban. Hanggang sa mauwi sa pagdidebate. Kaya sa teksto na ito na ating binasa, mayroon ditong diskusyon hanggang sa nauwi sa debate dahil sa kanilang pag-alinlangan tungkol kay Jesucristo. Ngunit, sa kabilang banda naman, ito'y nagtuturo sa atin ng katotohanan na sa kanilang pagdidiskusyon, actually, nagbubukas ang Panginoon ng ating pangunawa kung ano talaga ang nilalamang katotohanan na siyang makapagpapalaya sa ating kasalanan o sa ating kalagayan. Malinaw ang nilalaman ng teksto na maging maingat tayo sa diskusyon. Maingat tayo dapat sa pagtatalo, kundi gamitin natin ang diskusyon pagtatalo na madiscover natin ang katotohanan. Unawain natin nilalaman po na talaga ng pag-alinlangan ay ang pag-alam sa katotohanan. Ngunit hindi tayo dapat sumangkot sa anumang pagtatalo at debate, kundi gamitin natin yung pagtatalong yon, pagpapaliwanag na yon upang makita natin ang totoong pangangailangan natin. Sapagkat sa pag-aalinlangan, nauwi ito sa tatlong bagay. At yun ang gusto kong bigyan din sa atin ngayon. Una-una, ang pag-aalinlangan po ay pinagmumulan ng diskusyon. Ito yung pagtatalo, diskusyon. Mapapansin natin sa verse 8 hanggang 11. Dalawa pong pinagdidiskusyonan dito. Una-una, sa verse 8 hanggang 9, pinagtatalunan dito ang kalagayan o ang persona noong lalaking bulag dati. Ang sabi sa verse 8, kaya't ang mga kapitbahay at ang mga nakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nagsabi, hindi ba ito ang nakaupo noon at nagpapalimos? Sinabi ng iba, siya na. Ang sabi ng iba, hindi. So balik kamukha lamang niya. Sabi niya, ako nga iyon. Kuminsan, ito po ang nangyayari sa ating buhay na mayroong mga taong nagpapalutoo na sila'y nabago at binago ng Diyos, nakatagpo sila ng biyayang kaligtasan at mayroon silang pagbabago. Ngunit ang tayo, mga dating mga taong hindi nakakaalam nito, mayroon tayong pag-anilangan, sabihin, hindi tatagal yan. Kunwari lang yan. Baka isang buwan yan, wala, balik na rin yan sa kanyang ugali. Na ilang tao na po nagsabi sa inyo na hindi magtatagal yan sinasabi mong born again, yung pagiging Kristiyano. Ilang araw lang yan, babalik na naman yan. Now, sa akin, marami pong nagsabi, marami nang ipagtalo, mga dati kong kasama, sabi niya, boy, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Pero sa akin sarili, talaga hindi ako tatagal. Ngunit sa gawa ng Diyos ang siya nagpapanatili kung ika'y totoong kanyang iniligtas. Kaya minsan, yung ating pong buhay, no, yung ating nakaraan, ito'y pinag-alinlanganan ng mga taong nakapaligid sa atin. Mag-ingat kayo dyan. Huwag kayong makipag-debate o makipag-diskusyon, kundi ipamuhay ninyo. Ikalawang diskusyon dito ay yung patunay ng lalaking bulag. Hindi nila mapaniwalaan. Verse 10 hanggang 11. Kaya sinabi nila sa kanya, paanong nabuksan ang iyong mga mata? Sumagot siya, ang taong tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata at sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloam at maghugas ka, kaya't ako'y umalis at naghugas at nagkaroon ako ng paningin. Simple as that. Nang ibig sabihin itong lalaking bulag na ito, bagamat ako'y bulag, ngunit siya'y gumawa sa akin, nagsalita siya at aking sinampalatayanan, kaya ako naligtas. Yun ang pong paraan ng pagbabago ng puso ng bulag na ito, na dati siyang bulag, pero alam niya, ginawan siya ng putik mula sa laway ni Jesus at inilagay sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya, pumunta ka sa Siloam at maghugas ka, at ginawa niya at doon siya nakakita. Simple lamang na ang sino mang sumampalataya sa salita ni Jesus ay mayroon pong mangyayaring himala.
Ngunit ngayon, pinagtatalunan pa rin yan. Ano? Simple lang maniwala kay Jesus. Sa salita niya. Ang sabi ng Panginoon John 6:63, ang salita ko ay Espiritu at ang Espiritu ang siya nagbibigay buhay. At ang sabi ni Pedro sa 1 Pedro 1:23, ang salita ng Diyos ay di tulad ng mga binhing nasisira sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang gagawa sa iyo ng muling kapanganakan. Simple lamang ang salita ng Panginoon. Tinanong nila, sino nagpagaling? Sino nagbukas? Si Jesus, ang anak ng tao. Tunay na ang taong ito ay naging pagod. Na obvious naman siguro. Bulag siya. Ngayon nakakita na. So kitang-kita talaga, obvious talaga ang pagbabago. Ganon din naman sa mga totoong Kristiyanong nabago, naligtas, iba na ang buhay niya ngayon kaysa sa noon. Obvious yan. Nakikita yan. Kaya imposible sa mga nagsabing siya'y Kristiyano pero nananatili pa rin sa kanyang dating pagkatao. Wala pong pagkikita, kaya marami po ang nag-alinlangan. Marami po ang nagkakaroon ng doubt sa totoong panampalataya. Ingat po tayo dyan. Mga Pariseo, nagsimulang nakipagdiskusyon sa kanyang pagto. Pinipilit ng mga Pariseo yung lalaking bulag kung siya ba'y totoo talagang bulag. Ang sabi na iba, hindi ba ito yung dating nagpapalimos dyan, bulag? Oo nga. Sabi na iba, hindi. Kamukha lang. Kamukha lang yan. Hindi yan talaga eh. Kamukha lang. Hindi ba ito yung Ronnie nakikita ko noong araw na mayabang at ano? Hindi na siya. Hindi na siya. Hindi, yung pa rin yan. Hindi ba ito sabi nagbubulagin na yung bakit tumutuma na naman? Siya nga yan. Siya nga yan. Ngunit, ang bulag na ito nanindigan na sabi niya, ako nga yun. Dapat mayroon din tayong paninindigan mga kapatid na tayo Kristiyano. Ako nga yung dating yun, pero wala na yun. Hindi yung nakikipagkompromiso ka naman, bumabalik ka naman sa lumang ugali, lumang buhay, nakikiayon ka na naman. Hindi baling makiayon basta wala lang gera sa tahanan, wala lang kwestiyonan ng buhay, makisama na lang, hindi pa rin tama. Ang bulag nito yung nanindigan, ako ngayon, iba na ako ngayon. Ipinagmalaki ng bulag na ito si Jesus na siyang nagpagaling sa kanya. Yung tinatawag na Jesus, gumawa siya ng putik at inilagay sa aking mata at inutusan akong pumunta sa Siloam at maghugas ng mata at ito nakakita ko. Ganun lang kasimple. Alam mo, hindi ako maniwala sa iyo. Maliban lang kung nagpunta ka ng Amerika at nagpahid ka rin ng ilang libo para tignan ka ng mga magagaling na doktor. May niwala ko nakita ka. Pero nga, nakakita ka naman ka. Eh, sabi ng bulag, hindi means, simple lang. Naglagay na ng putik at pinaghugas ako sa Siloam. Nakakita ko. Posible mo yan. So, alam niyo yung diskusyon, hindi po yan nagtatapos. Nakita na ba kayo ng mga tao sa tapos? O di kayo sa Luneta? Ang tinitignan nyo lang kasi sa Luneta, yung rebulto ni Rizade. Diba? Ang tinitignan nila sa Luneta ngayon, laki ng pagbabago, pagit na. Pero hindi nyo napapansin, yung may mga portfolio doon sa tabi-tabi. Ha? Mga naka-portfolio, anong pinagtatanong nila? Si Kristo. Sige, diskusyon, maghapon yan. Nagkakalukuhan yan, nagtatawanan, pero nagkakaasaran. Kasi nagsisimula sa diskusyon hanggang sa pagtatalo. Ito po nangyari dito, may pagtatalo. Alam nyo, ginamit pang pagtatalo din pala sa iyo, yung mismong mga magulang nung bulag. Pinatawag pa, nadamay pa. Eh yung mga magulang nga, hindi na, wala silang pakialam sa anak nila, bulag yun. Now, ilan po sa mga magulang ngayon, bulag din sa kanilang mga anak. Pinabayaan yung kanilang mga anak. Verse 13 hanggang 17, may kita natin
ito na, dumating na ang debate. Ang matinding diskusyon. Kayo ba mahilig pa sa diskusyon? Ang mabigat dito, hindi ka pa nga totoong Kristiyano, nagkikipag-diskusyon ko na sa kunti mong alam. Kaya, ang dali mo mahulog dahil andun yung pag-alinlangan. Kadalasan sa mga pag-alinlangan, diyan po bumabagsak ang tao, laging talunan. Never talaga makipag-diskusyon kung wala kang pinangawakang matibay na patotoo. Ang matibay na patotoo, yung kaalaman ng kaligtasan at yung kaalaman kung sino ka noon at sino ka ngayon. Pero kung wala ka alam dyan, sa Bisaya pa, taphaw pa ng imong kaalam, ayaw na lang yun. Huwag na lang. Kung napakababaw pang alam mo, madali kang gabihin ni Satanas. Dinala nila sa mga Pariseyo ang lalaki, verse 13, na dating bulag. Now, napakalinaw dyan, dating bulag. Noon ay araw ng Sabat. Ito na, malaking diskusyon, debate ito. Dahil araw ng Sabat palang pinagaling ng Panginoon ang lalaking ito. May background tayo kanina, no? Noon ay araw ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at binuksan ang kanyang mga mata. Muli na naman siyang tinanong ng mga Pariseyo, mga relihiyoso, mga magaling, mga matatalino. 35 years nag-aaral sa kumbento ito. Ang sabi, kung paano siya nagkaroon ng paningin. Hindi namin maintindihan ito sa scientific reasoning. Paano ka magkakaroon ng makakita? Alam namin pag oras may problema ang iyong mata, yung itim na yan, mayroong cataract dyan, kailangan dyan ng laser, kailangan dyan ng modern technology. Kaya hindi pwedeng papasok yung iyong sinabi na si Jesus lang nagpagaling sa'yo sa modern o sa scientific reasoning. Imposible yan. Ang sabi, muli siyang tinanong at sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik. Simple lang, no? Ito yung paniniwala ng isang bata, sanggol. Nilagyan niya ng putik ang aking mga mata at hinugasan ko at ako'y nakakita. Na ang tanong, ipinaglaban ba rito ng bulag yung kaalaman niya tungkol sa Diyos? Ha? Na maraming debate ngayon, pagalingan kung gaano karaming versikulo, kung gaano karami ang versikulo. Hindi. Dito, ipinahayag lang ng simple ng bulag kung ano yung kanyang karanasan. Napakaganda pong panlaban sa debate yung totoong nangyari sa iyo. Maniwala man sila o hindi, ang Diyos ang naluluwalhati mo dahil ang Diyos ang tinataas mo at hindi yung karunungan mo ang tinataas sa mata ng tao. Kaya sabi rito, verse 16, kahit sinabi ng ilan sa mga Pariseyo, ang taong ito hindi mula sa Diyos. Alam mo ba na sinasabi mong si Jesus, hindi mula sa Diyos yan. Hindi mula sa Diyos yan. At ang paliwanag, sapagkat hindi siya nangingilin ng Sabat. Hindi siya nangingilin ng Sabat. Ano bang original talaga kahulugan ng Sabat? Gawing banal. No? Convocation. Gumawa ng mabuti. Okay. So, bakit sinabi ng iba, paano makagawa ng gayong mga tanda? Medyo may sumakay. Oo nga, hindi yan nangili ng Sabat. Kaya, paano makagawa ng gayong mga tanda isang taong makasalanan? So, tinuring na ngayon si Jesus na makasalanan. Dahil siya ay lumabag sa kanilang Sabat. Tagda natin yung Sabat nila, yung hedge, yung bakod. Hindi yung original Sabat. Sabi, at nagkaroon ng pagkahati-hati sa kanila. Ito na. Talagang yan ang resulta ng debate mula sa diskusyon. Kaya yan ang problema eh. Verse 17, muling sinabi nila sa bulag, ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Kapagkat binuksan niya ang iyong mga mata? At kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Na mahalaga po yun. Take note po nun, siya'y isang propeta. Nagdalawa po ang kanila pong debate, ang issue o topic ng debate nila ito. Una, ay yung pagpapagaling sa araw ng Sabat. At ikalawa, ay ang pagpapagaling ng anak ng tao, si Jesus. So, ang tinutukoy ito, Sabat at si Jesus, ang pinagtatalunan nila ito. Now, para po sa ating kaalaman,
alam natin na ang paglabag ni Jesus sa batas ng mga Pariseo ay hindi paglabag sa totoong batas ng Diyos. Ang nilalabag ni Jesus ay yung bakod nila. Ayaw ng Panginoon magpasakop dyan. Kaya nga, nalugod ang Panginoon na magpagaling sa araw ng Sabat nila upang makita nila kung ano talaga ang katotohanan ng totoong Sabat ng Diyos. Okay. Ang ibig sabihin dyan, pinagmalasakitan ni Jesus ang kalagayan ng tao na alipin ng Sabat ng mga Hudyo. Okay? Ang Pariseo naman, ang mga reliyoso, pinagmamalasakitan nila ang bakod noong batas ng Diyos. Ito. Kaya dito po ang mga tao sa Hudyo, sila'y alipin noong bakod. Kaya hindi nila masunod at mapagpala sila sa totoong kautusan ng Diyos. Alam natin, balikan ko muli. Mahal ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, ang kautusan ng Diyos. Right? Ayaw nilang ito'y labagin. Ayaw nilang banggitin ang pangalang Lord. Yahweh, YHWH, kung tawagin yan tetragrammaton, no? Wala pong mga vowels, YHWH, pero nilagyan ito lang ng vowel para magkaroon lamang ng salita. Yahweh, hindi talaga Jehovah. No? Ang salitang Jehovah, nagsimula lang yan, kailan? 1818 lang yan, no? Nagsimula dahil sa tao lang. Pero Yahweh talaga ang totoong pagbasa dyan. Dahil mahal naman ito, nilagyan nila ito ng bakod. At ang bakod ngayon, ang ipinapasunod upang maiwasan ang paglabag sa banal na kautusan. Ang banal na kautusan ay perpekto, banal, matuwid, at walang pagkakamali. So, gumawa sila ng panibagong batas. Alam natin, ceremonial law, ano pa isa? Sacrificial law, prohibitional law, at saka oral law. So, mahigpit nila itong ipinapatupad at ang kabayaran dito ay kamatayan. Pero ang Panginoon, kaiba. Ang sabi niya, naparito ko hindi para sirain o pawalang bisa ang moral law. O nasisirain niya yung tradisyon ng mga tao. Now, ang sabi po nitong lalaking bulag nito, siya ay propeta. Siya ay propeta. Ibig sabihin, siya yung katuparan ng propesya. Ano yung propesya? Mayroong isang ipan na pangako ng kaligtasan. Sa mga tweet, sa totoong sabat ng Panginoon, sa moral law, si Kristo ang tinutukoy doon na sabat, katuparan sa Old Testament. Pero yung sabat ng mga Pariseo, ito ay ang bakod. No? Now, basahin natin na si Kristo'y naparito ayon sa propesya sapagkat siya'y propeta. At ang pagparito niya, siya yung totoong sabat na kailangan ng mga tao. Mark chapter 2, verse 27 to 28. Ito ang sabi. At sinabi sa kanila, ang sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa sabat. Ano po ibig sabihin niya? Simple lang. Sabat, ibig sabihin pahinga. Okay? Sabat, ibig sabihin rest. Ang pahinga ay ginawa ng Diyos para sa tao, para makapagpahinga. Hindi ang tao ang ginawa para sa pahinga. Ibig sabihin, hindi ang tao ang mamamahala o ang magpasya sa sabat. Now, sa English siguro mas maganda. Ang sabi sa English is, then Sabbath was made for man, and not for the Sabbath. So, ang sabi sa 28, the Son of Man
is the Lord even of the Sabbath, because the Son of Man is the Sabbath of the true believers. Sa iyong kapahingahan ng lahat ng tao, naparito si Kristo, hindi pa walang bisa yung kautusan, kundi upang palayain ng tao sa pagkagapos ng tradisyon ng mga tao. Kaya si Kristo ay para sa tao, para gawa ng mabuti. Si Kristo ay para magligtas, magbigay ng kapayapaan sa mga taong alipin noong batas ng mga tao. Tingnan nyo, Matthew 11:28. Ang sabi ni Jesus Christ dito, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Because Christ is our rest, our last Sabbath. Siya lamang. At ang sabi, nanawagan siya, lumapit kayo sa akin upang kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. At ang sabi sa verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Hindi lamang po sa physical rest, but also for the souls. Then for 30, "For my yoke is easy and my burden is light." So, ano po ang pinagmamalasakitan ng Pariseo? Sundin yung kanilang batas na Sabat. Pero ang si Kristo naman, pinagmamalasakitan niya na ang taong alipin ng kasalanan o kasamaan o karamdaman ay palayain sa Sabat. Now remember, hindi ko na-quote yung ibang part ng kasulatan. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo may alagang isang aso nahulog sa lungga ang inyong aso sa araw ng Sabat, ililigtas mo ba sila o hindi? Ililigtas talaga. So, binibreak nila yung kanilang Sabat. Dahil ang totoo, ang Sabat ay para sa kaligtasan ng mga tao. Sabat is for man and not man for Sabat. Pero ang mga Pariseo, concern nila ay yung bakod. Huwag mo sirain yan. Kasi pag sinira mo yan, sira mo na yung totoong batas. Hindi. Dahil ang totoong batas, ang Panginoon na siyang Sabat, nagpapalaya sa mga tao. Nagliligtas sa mga tao ng kanilang kasalanan. Sa mga tweet, ang totoo nito, yung bulag, ay kanilang binabakuran silang lumapit kay Kristo. Ayaw nitong Pariseo na ang bulag na ito ay maligtas kay Kristo. Ayaw ng mga Pariseo na magkaroon ng totoong kapahingahan ng kaluluwa ang bulag na ito. Kaya ang Panginoon nalugod na sirain ang kanilang batas para magligtas ng isang tao nasa karamdaman. Ito nakita nyo, sa atin actual naman talaga eh. Bilang miyembro ng iglesia, alam natin ang Sabbath today is rest day. Nandito tayo, convocation, banal na pagtitipon. Pero at the same time, meron din tayong dapat gawin. Ano yun? Works of necessities and works of mercy. Gagawa pa rin tayo kung mayroon tayong nakasalubong yan patungo rito, mayroon tayong nakasalubong na nangangailangan, gawin natin. Sapagkat yun ang layunin. Tayo yung ilaw ni Kristo. Na dapat maramdaman nila yung ilaw ni Kristo sa buhay na mayroon ding tumatanaw sa kanila. Nangangailangan sila. So, save them. Help them. Huwag natin gamitin ang Sabbath, rest day, para tayo magpunta sa beach, manood ng sine, kung saan-saan. Yung po'y makalaman natin pansariling gusto. Magpunta tayo sa party, bumisita tayo dito, magtrabaho tayo. Hindi yan ang ating tungkulin. Ang tungkulin natin, ipakita natin sa lahat ng mga tao na tayo namamahinga kay Kristo. At anuman, sandali, pwede tayo makatulong sa mga tao. Huwag natin gamitin yung ating kalayaan bilang lisensya ng ating pangangailangan. Sabbath is not
is for men, and not men for the Sabbath. Huwag natin samantalahin yung Sabbath. Huwag natin gamitin si Jesus para gamitin natin, gumawa natin kasalanan, at total, Kristiyano naman ako eh. Itong mga taong ito, para sa iyo, kausap nila si Kristo. Kausap nila si Jesus. Pero hindi nila kilala si Jesus. Itong mga Pariseo nito, memoryado nilang Biblia from Genesis hanggang Malakay. Nire-recite nila in every Sabbath. Inaawit nila ang mga versikulong yan. And yet, kausap na nila yung pong fulfillment of the prophecies na si Christ, siya pagkat sinaparito upang magligtas, hindi nila kilala. Hindi sabi sa verse 15, muli na naman siyang tinanong ng mga Pariseo kung paano siya nagkaroon ng paningin at sinabi niya sa kanila, nilagyan ng putik ang aking mga mata at tinugasan ako at ako'y nakakita. Kahit sinabi ng ilan sa mga Pariseo, ang taong ito ay hindi mula sa Diyos. Ang sabi niya, yung Jesus na sinasabi ko, hindi mula sa Diyos yan. Sapagkat hindi sila nanginili ng Sabat. Paano makakagawa ng gayong mga tanda ang isang makasalanan? Nakipagtalo ang mga Pariseo. Kaya ang sabi sa verse 16, therefore, some of the Pharisees were saying, this man is not from God, because he does not keep the Sabbath. Now, huwag natin baliktarin dito mga kapatid. Huwag tayo maging legalista. Huwag tayo maging dogmatista. Kung mayroon tayong makitang mga kapatid, bakit wala kang ngayos magsamba? Parin sa yan. Bakit hindi ka sumamba? Kristiyano ka pa naman. Di ba? Hindi yan ang layunin. Kung titanin mo, saan pa may tutulong ko? Para makasamba ka sa muli. Ganun prayer natin every Wednesday, di ba? Pinagpipray natin yung madalas na hindi dumadalo. Pinagpipray natin, Lord, na sana mapagtagumpayan niya ang kanyang mga problems, mga hindrances. O di kaya pagtagumpayan niya ang kanyang sariling kasalanan. Bakit hindi na siya nagmamahal ngayon sa Panginoon na makipagtagpo sa kanya sapagkat ito'y tipanan ng pagsamba. Pinagpipray natin yun. Pero hindi tayo pwede maging legalistic. Hindi tayo pwede maging legalistic. So, sa kabila ng ito, mayroong pagtatalo, mayroong diskusyon at pagtatalo. Hindi ko pinapakita sa atin kung ano dapat nating madiskubre. Ano madiskubre natin? Pangatlo, ang pag-anilangan ay talagang naghahatid sa atin ng totoong pagdiskubre. Verse 35 to 41. Basahin na natin ang sabi sa 35. Napalitan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at nang kanya makita siya, sinabi niya, sumampalataya ka ba sa anak ng tao? Now, ano kung nakikita na napansin natin? Alam ni Jesus kung sino yung talunan. Alam niya kung sino yung talunan sa diskusyon. Pero hindi na hulugan talo siya, kundi natutuwa ang Panginoon kapag hindi siya umatras sa kanyang panindigan, si Jesus ang nagpagaling sa atin. At dahil dyan, mismo si Jesus ang gumawa ng paraan para makilala siya ng tao niyo. Now, ayaw kong dudahan yung inyong kaligtasan, mga kapatid. I believe. Sapagat ang kaligtasan natin kay Kristo lang, by faith. Pero yung kaligtasan mong yan, hindi yan magiging matibay hanggat hindi mo napapakinggan ang turo ni Kristo. Tulad ng binhi. Alam ko may buhay yung binhi. Pero pag yan ay natanim sa lupa, hindi mo mapagkailan na may binhi yan, may buhay yan, sapagkat magkakaugat yan. Hanggat hindi nagkakaugat ng malalim yan, hindi yan sisibol at magbubunga. Ganon din ang panampalataya mo. Hanggat wala kang napapakinggang matibay na kalotohanan, wala kang pinangawakan, yung pananampalataya mo, manatiling binhi lang yan. Pero hindi ko sinasabing wala kang kaligtasan. Pero yung kaligtasan niya, wala pang makitang gawa. Dapat mayroong pagbabago. From seed to wheat, di ba? May dapat. Mayroon lang sumisipol. May biyaya na nakikita.
So dito, may kita natin, may dalawang dapat diskubrihin. Dalawang madidiscover ito. Una-una, ang unang madiscover dyan, si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ikalawa, madidiscover ito na lahat ng tao mayroong spiritual na pagkabulag. Ang pagkabulag, dapat natin maunawaan. Now remember this, na even the Pharisees, na sila'y magagaling na sa Biblia, lahat ng gusto mong itanong sa Pariseo, matapos sa sagot nila. Pero hindi lahat ng mga taong nakakasagot ng sagot mula sa Biblia ay hindi bulag. Eh huwag ka maniwala doon sa mga sabing, itanong mo kay ganito. Sapagkat ang doktrina nila, kung tawagin yan is Gnosticism. Ibig sabihin, meron silang alam at ang alaman na yun, yun ang magliligtas sa kanya. Kaya kung gusto mo maligtas, alamin mo yung alam niya. Kaya nga, magtanong ka sa kanya. Pero ano natin, kaligtasan si Kristo lang at makapagligtas natin yung gawa ni Kristo. So, si Jesus ang anak ng Diyos. Now, kapag sabi po, anak ng tao, sabi ng mga reliyon, o kita mo na, si mismo si Kristo nag-umamin na siya anak ng tao na. Tao lang siya. Maring may panampalataya kay Jesus, pero kung wala po itong ugat, ganon paniwala mo, tama siyang Iglesia ni Kristo. Tao lang siya. Pero kung mayroon kang alam sa salita ng Panginoon, ito'y nagkakaugat, tumitibay yan. Hindi ka na basta-basta maugat. Mismong si Jesus, umamin siya, ako, ang anak ng tao. Kayo, sinasabi niyo ako, anak ng tao. Sinabi talaga. Basahin lang natin muna 35 hanggang 39. Nabalataan ni Jesus na siya'y pinalayas nila nang kanya makita siya ay sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Tama, dineclare ni Christ, siya anak ng tao. Sumagot siya, sino ba siya? Ginoo, upang ako'y sumampalataya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na at siya'y nangipag-usap sa iyo. So, sino tinutukoy ni Jesus? Siya, yung anak ng tao. At ang sabi sa 13, sinabi niya, Panginoon! Sumasampalataya ko at siya'y sumamba sa kanya. Now, bakit gano'n na lamang ang pagsambit ng bulag na ito? Panginoon! At siya'y sumampalataya at sumamba. Sapagkat itong bulag na ito, nakakarinig ito ng pangangaral, ng salita ng Diyos. Hudyo ito eh. Nandun din yan sa sinagoga. Maaring sa labas ng sinagoga, pero narinig yung aral na mayroong anak ng tao na siyang darating, na siyang Panginoon na dapat sambahin. Kaya, para sa bulag na ito, alam niya na kung sino yung anak ng tao yun, the coming Messiah. Saan pa nagmula yung salitang anak ng tao? Well, Daniel, basahin natin sa Daniel pa lamang. Chapter 7, verse 13. Ang sabi sa verse 13 ng Daniel 7, patuloy ako nakakita, sabi ni Daniel, nakita siya ng pangitain. Patuloy ako nakita sa pangitain sa gabi. At narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap. At siya'y lumapit sa matanda, sa mga araw at iniharap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan. Tignan nyo. Sino yung anak ng tao ito? Ang sabi sa 14, binigyan siya ng kapangyarihan, kalumatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas. At ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So ito yung napapakinggan ng mga Hudyo na ipinapangaral yung sulat ni Daniel na ang anak ng tao ay ang makapangyarihang Diyos. Tinawag siyang anak ng tao. Kaya dito, sa kanilang pagdidiskasyon at debate, tayo, nakita natin kung sino ang anak ng tao. Kaya itong bulag na ito, agad siyang sumamba. Ito na yun. Luke chapter 4 verse 18. Ano po ang gagawin ng anak ng tao pagdating dito sa lupa? Sinabi naman ito ni Jesucristo. Ang sabi ni Jesucristo sa Luke 4:18, matapos siyang magbasa ng
isang bahagi sa aklat ni Isaias, sinabi niya, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naaapi. Ang sabi niya. So, si Christ mismo sabi, mismong kausap niya pinangaralan niya rito ay mga Pharisees and mga scribes, mga attorney ng law, doctor of law. Ang sabi rito, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of the sight to the blind, to set free those who are oppressed. Kaya naman itong bulag nito, alam niya ito behind. Sumamba siya. Kilala na si Yesu Cristo. Pero tinawag niya siya anak ng Diyos. Noong kanyang pagdating sa lupang ito, nung siya'y ibuntis, doon din nag-start ng tawagin siyang anak ng Diyos. Luke 1:35. Si Maria rito kinakausap ng anghel. Ang sabi ng anghel sa kanya, Maria, huwag kang matakot. Na? Magbubuntis ka, lililiman ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ikaw yung magbubuntis. Sabi ni Maria, paano mangyari yun? Wala pa akong karanasan sa lalaki. Paano magbubuntis? Ang sabi ng anghel sa 35, at sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Sapagkat hindi siya mula sa tao na ama. Hindi siya binhi ng isang taong ama. Ang binhi, ang kanyang buhay, ang kanyang pagiging anak ay mula sa anak ng Diyos. So, makikita natin sa Bible, huwag kayo malito rito, kung binabanggit ang pangalan ni Jesus na anak ng tao, ang ibig sabihin nun, alam ng mga readers, alam ng listeners, that this man is the Son of God. He is God. Pag sinabing siya'y anak ng tao, ibig sabihin, siya'y Diyos. At pagka sinabi namang siya'y anak ng Diyos, ibig sabihin, siya yung ipinangakong Mesiyas. Magdarating. Huwag kayong magkagulo dyan. Maraming reliyon, literal nila, pag binasa lang siya'y anak ng tao, tao lang talaga. Pero hindi na alam kung ano yung context. Bakit tinawag na tao? Kaya dito po, dalawang madidiscover. Yung si Jesus, na anak ng tao, siya yung Diyos. Tingnan nyo. Matthew 8:29. Ito nakakatawa ito eh. Kung sino po ang nasasalita rito. Nung makita nila na nagpapagaling ang Panginoon, mga gumagawa ng himala, ang sabi nito sa verse 29, sila ay sumigaw na nagsasabi, anong gagawin mo sa amin, o anak ng Diyos? Alam mo kung sino na sumisigaw rito? Huwag yung bigyan agad ng kahulugan nito. Ha? Siguro ito yung mga taga-litin, nasisigaw rito. Pwede mo bigyan ng gano'n, di ba? Pero never, huwag kang magbibigay ng meaning sa sarili mo. Hanapin mo kung sino yung sa unahan. Sa context. Hindi niya sabi sa context. 28. Nang makarating si Jesus sa kabilang pangpang sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inalihan ng mga demonyo na lumabas mula sa mga libingan na pakabangis nila, kaya't walang makadaan noon. Sila ay sumigaw na nagsasabi, anong gagawin mo sa amin, o anak ng Diyos? Sino ang nagsalita noon? Mga demonyo. Ayon sa context. Kahit anong basahin nyo sa Biblia, hanapin nyo muna sa context, huwag nyo bibigyan ng meaning. Hanapin sa context. Ang tawag nila kay Jesu Cristo ay anak ng Diyos. Mabuti pa yung mga demonyo kumikilala kay Jesus na anak ng Diyos. Samantalang mga tao at reliyon di kinikilala na si Jesus ay Diyos. Di ba? Nakakatawa yun eh. Kaya ang sabi ng mga demonyo, naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating ang takdang panahon? Mayroon kasi nakalaang takdang panahon na lahat ng demonyo po masusunog yan sa buong kalangitan. Dahil darating ang Panginoon, susunugin niya ang mundong ito.
Kaya lahat ng elemento sa mundo natin, sa paligid natin, lahat sa first, second, third heavens, dito sa mundong ito, susunugin yan. At ang matitira ay ang bagong langit at bagong lupa. Wala na pong masamang espiritu. Susunod kami pa ay yung pahirapan bago dumating ang panahon yun. Grabe itong mga demonyo ngayon. Pero nakakatulad doon, demonyo na kumikilala. Alam nila kung sino si Jesus. Ikaw mga tao ngayon ay hindi naman mga demonyo, pero ay maniwala kay Jesus, ano sila? Hindi nga sila demonyo pero hindi ko may kilala kay Jesus ng Diyos. Ano sila? Hindi ko mapapangalanan. No? Maging ang centurion, Matthew 27:54. Ang sabi ng makita ng centurion at ng mga kasamahan niyang nagbabantay kay Jesus, kung nakapako na si Jesus, ano? Kasi nga, nilagyan sa karatulan, this man is the king of the Jews. At kaya siya pinatay, pinagpapako doon at sinaksak dahil sabi na, kriminal. Pero noong yung centurion nakakita, nagmamasid, nagbigla, nagdilim ang langit, kumitat, kumulog. Lumindol, at isang libing na rin, nabuksan, naglabasan yung mga patay. No? Hindi pa oras ng resurrection, nagbuhay na. Ang sabi ng centurion, nang makita ng centurion at ng mga kasamahan niyang nakabantay kay Jesus, ang lindol at ang mga bagay na nangyari, sila'y lubhang natakot at nagsabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Kilala nila. At marami pa talata yan. So, dito po pinapakita kung sino si Jesus, siya yung anak ng tao. Ibig sabihin, siya yung Diyos. At ikalawa, yung pong spiritual na pagkabulag, malalaman natin na hindi pala lahat ng bulag ay bulag. Pero hindi lahat po ng mga hindi bulag ay hindi bulag. Kung sino pa yung nakakita sa yung bulag. Pero yung bulag, yun yung nakakita. 39 to 41. Ang sabi po, sinabi ni Jesus, pumarito ako sa salibutan ito para sa paghahatol. Anong paghahatol? Upang ang mga hindi nakakakita ay makakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Ang ilan sa mga Pariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami ba naman ay mga bulag? Din? So, nakakita sila. Bulag ba rin ba kami? Ano yung sabihin po na bulag dito? Ignorante? Walang malay? Walang muwang? Sila mismo sumagot, wala silang muwang talaga. Bulag sila spiritually, but not physically. At sinabi ni Jesus sa verse 41, sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo yung mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit kayo yung sinasabi ninyo, kami nakakakita na natili ang inyong kasalanan. So kahit anong alam natin, anong nakikita natin maganda sa mundong ito, hindi naman kang hindi ka makasalanan. At ang kasalanan na siya nagpapabulag sa atin sa katotohanan. Na, dito po, nagpakilala si Jesus sa dating bulag. Ang sabi niya, kilala mo ba yung anak ng tao? Sumasampalataya ka ba siya? Ang sabi ng bulag, sino po siya? Panginoon. Nakita niyo? Bago na siya, born again na siya, ligtas na siya, pero hindi pa niya kilala ang lubusan si Jesus. Eh huwag niyo sabihin ligtas na kayo, kilala niyo si Jesus. Kailangan niyo ang magbasa, ang makinig, ang mag-aral, mag-share, para lubusan makilala siya. Sino siya? Sabi ko, para ako'y mapalataya. Alam niyo kung nandun na lang siguro yung pangyayari niyo, no? Isang taong bulag, tapos nakakintuwa, napakalakintuwa natin. Yung anak na natin, kung lang mayroon tayong masa buhay na hirap, tapos biglang mawala ng sakit na cancer. Lahat katuwa.
Lalo pa yung makita ka ng taong bulag, hindi na nakita. At dahil dyan, itong bulag na ito, nalaman niya si Jesus pala, ikausap niya. Ngayon nakita niya na si Jesus, nakilala niya na, narinig niya na ang tinig ni Jesus. Anong ginawa niya? Sumamba. So lahat pa ng kumikilala kay Jesus, sumasamba. #39, may kita natin higit na pagkadiscovery. 39, ang sabi, 42, sinabi ni Jesus, pumurito ako sa salbitan para paghaton. So nakikita niyo dito, hindi ko naparito ang Panginoon para magdala ng kapayapaan, kundi siya naparito para magdala ng paghahatol. Sa ibang bahagi, tapak, upang paghiwalayin, para makita ng bawat side kung sino yung mali at sino yung tama. At yung tama dapat panindigan upang yung mali mamulat sila sa katotohanan. Sa pamagitan ng ating pag-share, doon lamang sila mamumulat sa katotohanan. Sa pamagitan ng ating pagpapatuo ng ating buhay na binago, doon lamang sila mamumulat. Sa kanilang kalagayan sila man ay sana. So makita natin pagkukumpara rito ng bulag at yung mga taong dilat ang mata. Sa nangyari nito, yung bulag ang siyang nakakita. Pero yung mga dilat, sino yung bulag? Saan kayo doon, mga kapatid? Saan kayo? Dilat kayo sa inyong mata? Pero bulag sa katotohanan. Kaya masabi ko sa mga taong nasabi, hindi pa ako handa para lumapit dyan sa paniniwala ninyo. Hindi pa ako handa dyan. Darating din tayo dyan, Pastor. Pagka napagtapos ko ng mga anak ko, kumita na ako, nakapagpatayo na ako ng bahay. Ang totoo, bulag yan. Hindi niya alam ang katotohanan. Nakakadilat siya sa kanyang pangsariling interes, pero bulag siya sa totoo niyang pangamin. Kaya nga, pagkabulag po ang dahilan ng pag-alinlangan. At kapag ka namumuhay sa pag-alinlangan, wala kang palulungan. At itong sabi sa 2 Corinthians 4:4, 2 Corinthians 4:4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya, upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito mga kapatid, puso sa puso, hindi ako mag-alalaman sabihin sa inyo. Marahil matagal ka nang nandito, nakikinig ka ng katotohanan, pero bulag ka pa rin sa totoo dahil hindi mo pang maiwanan ang iyong kasalanan. Kung sabihin, nakakita ka na. Pero bulag ka sa iyong kalagayan. So, ang aral dito, mga kapatid, tinuturo sa atin dito na hindi tama na tayo magipagdiskusyon at magipagdebate. Kung mayroon man tayong i-diskusyon kung ano yung totoong nangyari sa atin, huwag nating dagdagan. Kung ano yung ginawa ni Jesus sa iyo, huwag nating dagdagan. Sapagat kung dadagdagan natin, matutulad tayo kay Eva, babagsak tayo sa kamay ng diabo. Dahil ang mga nagtatanong sa atin, sila yung mapag-alinlangan. At si Satanas din, nagtatanong siya ng pag-alinlangan sa iyo upang mahulog ka sa kanyang taktika. At nahulog na si Eva. Kaya kailangan natin dito ang katotohanan. Lagi. Hindi tinuturo dito na ipagtalo tayo. Kundi ang pinaka-the best dito, pakinggan natin ang pagtatalo o ang pagpapaliwanag ng diskusyon sa pamamagitan ng preaching. Sapagat sa pangangaral, ipinapakita yung kadiliman at ipinapakita ang liwanag, ipinapakita ang batas at ipinapakita ang biyaya, ipinapakita ang gawa ng tao at ipinapakita ang gawa ni Kristo. At sa kabuuan nun, si Kristo lamang ang maging sentro sa buhay at sa pangangaral ng mga ngaral. Pero sa diskusyon, pare-pareho silang tama. Pero sa diskusyon ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, bibigyan ka, sisimulan ka sa madilim, tatapusin ito sa liwanag at yun ang iyong tatanggapin. Pinaka-the best pong pakikinggan ng discussion
ay ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Maging matalino tayo sa pakikinig, mga kapatid. At sa pakikinig naman natin, huwag tayong agad makagalit, huwag agad tayong humatol sa ating napakinggan, kundi hatulan natin ang ating sarili. At kung ano yung makita natin hatol sa ating sarili, gawin natin ito. Sapagat kung hindi mo gagawin ang iyong napakinggan, nananatili ka pa rin bulag sa katotohanan. Niloloko mo lang sarili mo. James chapter 1 verse 19 to 20. Ganito ang sabi, unawain ninyo ito. Minamahal ko mga kapatid, ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pagkikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Sapagat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Hindi po. At ang sabi, huwag kayong manatiling tagapakinig lamang, kundi gawin ninyo ang inyong napakinggan, sapagkat kung hindi nyo gagawin, niloloko mo lamang ang iyong sarili. Kaya pinakamahalaga po sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi tayo makikinig sa mga diskusyon at mga debate kung sino yung mga galing mga tao. Hindi tayo manonood ng mga palabas na dinidebate ang iyong panampalataya, sinisiraan ng ibang mga relihiyon, kundi tayo makinig sa preaching na kung saan tayo po ay nakapakinig ng katotohanan. Tataka ako sa inyo, marami po akong narinig sa bibig ninyo. Alam mo, nakapikinggan ko sa Soriano, napakinggan ko si Kibule, napakinggan ko. Hindi doon, basura yun eh. Kaya pa naman, gusto nyong dalhin ang anak nyo ron? Lason nyo ng kaluluwa? Sino sa inyo rito na magpatikim sa anak ninyo isang kutsaritang lason ng daga? Panay ko lang sila ulang magulang, patikmin yung kanyang anak na isang kutsaritang lason. Ganun din sa kaluluwa natin, ang lason dyan, iba't ibang aral sa paligid natin, kundi doon tayo sa salita ng Panginoon, pag-aralan natin ito, basahin natin ito, mahalin natin ito, yakapin natin ito, sampalatayahan natin ang salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos sapat, yak at walang pagkakamali at hindi maaaring magkamali. Ngayon, kung na-discover mo ngayong mali ka, kailangan mong sumuko. Ano pa hinihintay mo? Ano pa hinihintay mo? Bakit mananatili ka pa dyan? Suko mo na, sarili mo. Suko mo kay Kristo. Ang sabi ng Panginoon, halika, lumapit ka. Ikaw na parang nabibigatan. Bibigyan kita ng kapahinga. Siya lamang ang pinaka-source ng lahat ng ating Panginoon. Sabi ko nyo, wala lang ibang kailangan ng tao sa buhay kundi si Kristo. Apart from Him, you can do nothing. You are nothing. Huwag ka na magalinlangan. Lumapit ka na. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Lagi itong naghahamon sa amin. Ayaw namin manatili, Panginoon, sa pag-alinlangan. Ayaw namin manatili sa kamalian. Sapagkat ito po, Panginoon, maghahatid sa amin sa kapamakan. Maaaring meron kami may pagmamalaki ngayon sa ating pong pag-alinlangan, pero hindi ito magtatapos sa kabutihan. Ito'y magtatapos lamang sa kapamakan. Tulungan niyo kami na panindigan at tumayo sa katotohanan na siya naming panindigan upang maalis at magpagtagumpay namin ng mga pag-alinlangan. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.